Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa lilim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. "Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sinasabi ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ang kapayapaan, saka lang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor, at magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong mga 597 BC, natalo ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem. Kinuha niya ang mga gamit ng pangsamba sa templo na kadalasan ay gawa sa ginto at pilak. Dinala niya ang mga ito at dinala niya ang hari at ang mga opisyales ng lungsod bilang bihag sa Babylonia. Niluklok niya si Sedekias bilang hari. Sa pagbasa natin ngayon, narinig natin ang hindi pagkakasundo ng 2 propeta, si Propeta Ananias at si Propeta Jeremias. Si Jeremias ay may suot-suot na pamatok sa loob ng ilang taon upang ipaalaala sa mga tao na kung hindi sila magbabago, darating din ang panahon nang lahat sila ay mabibihag at mapapailalim sa mga taga-Babylonia. Noong taong 594 BC, lumabas si Propeta Ananias na nagsasalita na ibabalik daw ng Diyos ang mga bihag nilang kasama na nasa Babylonia.
Ibabalik rin ang mga gamit pansamba na kinuha sa kanila. Matatapos na daw ang exile nila. Iba ito sa mensahe ni Propeta Jeremias na nagsasabi na kung hindi sila magbabagong buhay, patuloy na masisira ang Jerusalem. Ang ginawa pa ni Ananias ay kinuha niya ang pamatok na dala-dala ni Jeremias at binali ito. Ang ginawa ni Jeremias ay kumuha siya ng pamatok na bakal at yan ang isinuot. Sabi ni Jeremias na si Ananias ay isang huwad na propeta at hindi siya pinadala ng Diyos. Dahil sa paninling lang niya sa mga tao, sa taong iyon, siya ay mamamatay. At ganoon nga ang nangyari. Hindi nagtapos ang taon at namatay si Ananias. Hindi siya totoong propeta. Ngayon ay uso ang fake news. Noon pala, may fake news na din na dinadala pati na ng mga false prophets. Talagang malaking issue ang fake news. Talagang may mga tao na ayaw ng katotohanan at gustong malinlang at gustong manlinlang sa iba. Ginagamit pa ang Diyos sa kanilang panlilinlang. Mahalaga na tayo ay mag-discern kung ano ba talaga ang tama, kung sino ba ang tama. Bahagi ng discernment ay ang pagdarasal. Hindi hahayaan ng Diyos na malinlang ang taong sinserong nagdarasal at hinahanap ang kalooban ng Diyos at ang katotohanan. Kailangan din natin tingnan kung ang mensahe ba ay nakakabuti sa atin at nananatili o kaya nananatili lang tayong complacent sa kapabayaan. Ang mensahe ni Jeremias ay nananawagan ng pagbabago sa lahat. Ang mensahe ni Ananias ay nagsasabi lang sa mga tao na huwag na silang mabahala kasi matatapos na ang exile. Alin ba sa dalawang ito ang nagdadala ng pagpapanibago sa mga tao? Kaya huwag lang tayo basta-bastang maniwala sa mga sinasabi o nababasa natin sa Facebook o sa YouTube. Suriin natin ng maayos at humingi ng gabay sa Diyos. The prophet comforts the afflicted, but he also afflicts the comfortable. Panginoon, ngayong panahon, mas lalong mahirap malaman ang tama sa mali kasi gumagamit na ang mga tao ng AI, artificial intelligence, upang mas lalong malinlang ang iba. Tulungan mo kaming maging maingat sa mga balita na natatanggap namin. Gusto po naming maging tapat sa iyo at gusto naming gawin ang totoo at ang dapat. Ipadala po ninyo sa amin ang Espiritu ng katotohanan.